Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, kabayan. Aries, this reading is for you. Maraming salamat muna kay Ronald Balbuena. Ronald Balbuena, W say 7, letter T. W, Z as a zebra, 7, letter T. Ronald Balbuena, W7, WZ7. Letter T sa iyong thanks donation, sir. Marami pong salamat. At sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Isa dyan na reading kabayan. Aries, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan yung isipan nyo. Energy reading tayo ano man ang edad mo, ano man ang gender mo. Tatandaan nyo palagi na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Meron tayong Sagittarius, Capricorn, Libra, Cancer, at Taurus. The key is in your soul. Sabihin, lahat, pagbabago ng destination mo is nasa sayong mga kamay. Na, dun ka, lahat. Kumbaga, siyempre, the key is in yours. May mga mag-a-unlock sa'yo. Maaring sa intuition mo, maaring magkakaroon ka ng mga idea, mga ganyan. May mga mag-o-open. Yan, mag-openness, open situation. The answer is in your hand. Siyempre, nasa sa'yo yung susi. Nasa sa'yo lahat ng solutions in life. Nasa sa'yo. Change of destination, nasa sa'yo yun. Kaya natin si 22. And the fulfillment in life is in yours. No? Isipin mong maigi. Kung ibibigay sa'yo yung achievement na gugustuhin mo. Makinig ka lang sa intuition mo. Siyempre, sa iba dito siyempre, if you want abundance, yes, meron. Achievement, yes, meron. Kumbaga, there's a lack and a growth situation naman talaga sa iyo. No? And may mga chance and hope, no? Kumbaga, may mga chance and hope na mga changes happen talaga into your life. Sa iba dito, siguro, when it comes to a gambling, siguro, may mga pupuntahan kayong gambling, o kaya hindi man sa gambling, siguro sa trabaho, sa mga interview, situation, nasa gilid mo si luck, nasa tabi mo si luck. Yan, basta you have a luck, may mga opportunity coming sa iba, may mga small happiness situation, pero mag-ingat ka pa rin kasi meron pa rin na hindi pwedeng pagkatiwalaan. Pwedeng sa loob ng trabaho mo, karelasyon mo, or someone into your life, may mga someone's wearing a mask, syempre, andun pa rin yun, hindi mawawala. Or maaring ikaw, di ba? Kumbaga, meron ka mga nililihim sa sarili mo na hindi, na denying ka. Pwede rin yun. Kumbaga, nasa sayo yun. Di ba? Nasa sayo yung susi na yun. Kung magpapakatotoo ka, magkakaroon ka ng tamang path. Kumbaga, ibibigay naman sa'yo yung enlightenment, dito sa sitwasyon. Happiness to. Ibig sabihin, be creative to growth, move forward to your plan, mag-explore ka na mag-explore. May mga sitwasyon na kailangan i-progress, may mga sitwasyon na kailangan aksyonan, may mga sitwasyon na need ng experience, kasi the experience na marami ka magiging experience, the more na magsasucess ka sa buhay mo. Yun nga, ang sinasabi dito ay may taong nagmamatsyag o may taong may inaalam-alam mo, it comes sa'yo, o pwedeng ikaw rin ito. May makasarili. May mga kamalian na naganap, na pwede pang maganap, o pwede pang mangyari, no? In your situation. Sa nakita ko to. May mga gusto kang panindigan sa sitwasyon mo, pero hindi mo alam kung tama ba o mali yung gagawin mong desisyon. Kumbaga, dito ka sa situation mo na nagkakaroon ka ng mga multiple choices in life, maaaring nagkakaroon ka ng mga pag-aalinlangan, maaaring may mga dapat kang desisyonan this time. Siguro this time was more on maturity kasi sa nakita ko sa iyo, you want peace, diba? If you want peace
in your life, gusto mo talaga na magandang, the key is in yours. Nasa sa'yo talaga to. Diba? May mga situation din na may separation eh. Siguro may mga dapat kang i-separate o i-let go o may mga separation coming or pwedeng ikaw iiwas ka o aalis ka in a situation. Pwedeng iba sa inyong ganun. May mga pagpaparaya situation. Kumbaga, when it comes sa 22 kasi, siguro ito yung time na kasi di sa tupat, kumbaga, meron kang sitwasyon na ayaw mong pakawalan. Meron kang sitwasyon na maaring nahahata ka pa ng nakaraan. May mga sitwasyon na nalilito ka. Ganyan, sa nakikita ko sa'yo dito. Nagkakaroon ka talaga ng choices. No? Dito sa situation. May mga sitwasyon din parang nililigla mo yung sarili mo, dinadaya mo yung sarili mo, you're hiding your feelings, may mga ganong sitwasyon. Sa iba sa inyo, be matured. If you want to peace, the key is in yours, syempre. Gamitin mo yung wisdom mo o yung karunungan mo sa lahat ng aspeto ng buhay mo. May sinasabi dito na retirement. Hindi ko alam in what way. Siguro you're thinking for a retirement or may someone's retiring o kaya may mga, pwedeng, iba't ibang klase kay retirement. Pwedeng sa lab, pwede sa trabaho, pwede sa any situation. Yan, may mga thinking. Kasi, kumaga, thinking pa rin siguro. Yun kasi dito kasi si Ki. No? Tingnan natin ang iyong energy. Energy ni Aries. This week, August 17 to August 23, 2025. Okay. Aba, 5-5 oh. Hinihintay ka? Okay. Ang energy mo, may mga hinihintay pa kayo sa iba. Kumbaga, sa iba siguro may mga struggle, situation, you feeling alone, you feeling lost, you feeling, may mga sitwasyon na puro pentakilo, may mga sitwasyon na maaring hindi mo pa kayang i-accept this time. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. May mga sitwasyon na nahihirapan ka pa rin hanggang ngayon. And then, siguro sa iba sa'yo financial problem or maari din na any situation na nagkakaroon ka ng sad emotions. Ganyan. You feel rejected, you feel abandoned, feeling mo walang nakakaintindi sa'yo, feeling mo hindi nila naiintindihan yung mga ginagawa o sinasabi mo. Ganun, feeling mo mag-isa ka lang. Ganun, yung may mga time na ganun na nakikita ko sa'yo dito. May mga struggle talaga, May mga tao na taong ayaw ka, Aries. Yes, may mga taong galit, no? Taong galit dito sa sitwasyon mo. Parang ka sa sitwasyon mo na you try to make it balance yung situation mo. You give your effort no? Binigay mo yung hard work mo in a situation, pero parang ang nakikita ko kasi dito, parang hindi mo pa rin na-achieve yung reward o yung success na inaasam mo. Yun ang nakikita ko dito. Kaya medyo may lungkot, no? Parang nag-iisip ka, kailan kaya magbabago yung buhay ko? Kailan kaya mag-ship yun? Ganyan ang nakikita ko sa iyo. Dito, may mga iniisip ka rin. Siyempre, may mga bumabalik na mga memory from the past situations na nakikita ko sa iyo. Tingnan natin ang parating sa iyo, Aries. Siguro nandito ka rin sa sitwasyon mo na minsan nananakit na yung ulo mo, kaiisip, ganyan. O kaya may masakit ulo mo minsan, o kaya minsan. Siguro iba, someone. Nando kasi, hindi ko alam kung ikaw or someone. Okay naman, yung sa iba sa inyo health issue, okay naman siya. Siguro more on emotions this time sa nakikita ko sa'yo dito. Yun. Ewan ko lang kung ikaw or someone into your life may sakit when it comes sa paglalakad or masakit ang paa, pwedeng namumulikat, pwedeng may gout or mahirap, mabagal maglakad. May ganun ako nakikita sa inyo.
Tingnan natin parating kay Aries. Or someone into your life. Anong parating kay Aries? Nandun ka kasi sa sitwasyon mo na ano eh, parang feeling mo walang, hindi ka nila naiintindihan, ganyan. Parating sa kanya. Ano ibig niya po sabihin? Ano po? Okay. Parating sa'yo. Parating sa'yo, ano? Ito na naman siya, oh. Feeling emotions. Nandiyan ka sa feeling emotions. Medyo magiging matagal yung emotional na to, no? Sa nakikita ko dito. Parating sa'yo, stagnant, no? Is more on chaos, siguro, sa iba. Is more on stagnant. Is more on na-burn out ka this time, ano? Sa nakikita ko dito. Siguro, ano, may mga point ng buhay mo na hindi ka mapakali. Or parang, mapagod, maraming iniisip, ganun ang nakikita ko sa'yo dito. Parating, chronic stress, ganyan, medyo stress, no? May mga point ng buhay mo na mag-iisip ka na kailangan mong i-work out, ganyan, na kailangan mong gawin, kailangan mong ayusin, kailangan kumpunihin, kailangan, may mga ganun sitwasyon, ako na nakikita sa'yo, you thinking about, ano siya, marami kasi tatakbo sa isip mo eh. Related to self-questioning. Ganyan. Minsan, iba sa inyo, magpipiling bored ka, ganyan. May mga dissatisfaction situation, yun ang parating sa'yo. May mga message na ibibigay sa'yo sa universe. Maybe, maari siya sa sa mga, ano ba dito? Sa mga repeating numbers, sa music, sa mga kaibigan, sa mga words na maririnig mo, maaring ganyan. Or pwede rin siya sa panaginip, pwede rin ganun, di ba? May ibibigay siya sa'yo, kaya siguro it's time na pakinggan mo yung point na yun sa nakikita ko dito. May mga sitwasyon na sinasabi ko dito na is not accepting, no? Yung iba dito is kailangan ng counseling or kailangan ng suporta. Nagkakaroon ng exhaustion sa iba. Sana, hindi naman siguro nyo pinababayaan yung sarili nyo, no? Sa nakita ko, siguro may mga point lang na hindi nyo napag-iisipang maigi. Siguro yun lang yung point na yun sa nakikita ko dito. Parating din, may mag-o-offer sa'yo. Or may mag-o-offer sa'yo na may offering situation. Maari ikaw ang mag-o-offer or sila ang mag-o-offer. Yun na nakikita ko dito. There's an offering situation na magaganap o mangyayari sa'yo. Vice versa. Anong dapat iwasan ni Aries? Diba sa inyo may mga illusionin kayo, may mga mariremanizing kayo from the past situation, may mga sitwasyon na medyo hindi ko lang alam kung mabubulagan ka or hindi ka makikinig or you're blocking, no? Maaring pwedeng you block yung intuition o kaya you blocking yung mga sinasabi ng mga tao, ganyan. Magkakaroon ng mga painful choices. Siyempre, magkakaroon ng mga difficult decisions in life. Nandun ka sa situation na, yung iba sa inyo yung iba sa inyo nandun kayo sa sitwasyon nyo na kailangan mong harapin yung mga obstacle mo this time, difficult decision in your life, and kailangan mo din sa iba sa inyo na you need to face your fear, yung takot mo, yung kaba mo. If you want to crossroad, if you want to decide, o kailangan mo magsalita, or you want to pursue something idea, magsalita ka, no? Kung ano man yung mangyayari from the unknown situation, tanggapin mo yun. Diba? Ibig sabihin, experience yun para ma-learn from life. Yun nakita ko. May mga sitwasyon na rin, sa iba sa inyo, hindi naman lahat, para meron kayong mga tinitimbang na isang situation, yung waiting options, situation, nag-wait option kayo, o kaya iba naman nandun kayo, nabibiingkot
kayo in a middle situation. May mga ganong sitwasyon sa iba ako nakita. Siyempre, yung it comes sa, kinipim-kim ng mga damdamin, yes, meron sa nakikita ko dito. Pero, may mga tao na willing to support or may makikipag-usap o may communications coming, text message, communication. Maaring ito is with the 8 person or 8 or 1 man siya. Doon sa point na yun na nakikita ko. Pwedeng mga friend o mga magbibigay ng payo or ikaw ang magbibigay ng payo. Yun ang nakikita ko dito. Iba dito talaga na handun yung painful situation Yan, may mga unexpected pa rin na blower emotion coming sa nakikita ko sa iba sa inyo. Kasi kung titingnan ko siya, eto kasi, nasa sayo kasi si Ki, Tapos andito rin si 22. May mga ganun pa rin sitwasyon. Siguro may mga sitwasyon pa rin na malilito ka, feeling unhappiness, hindi pagkakaintindihan, depression, heartache, conflict, syempre meron pa rin, sadness, sorrow, emotional pain situation, mga intense disappointment, may mga ganun pa rin ako na nakikita sa inyo. Mag-ingat ka na lang, kung ano. Tingnan natin kung ano dapat mong pag-ingatan. Ano dapat iwasan ni Aries? May mga conflict. Uy. Okay, dapat iwasan. Okay, iwasan mo yung isang sitwasyon na hindi ka magkaroon ng progressing, Iwasan mo yung isang situation na hindi ka mag-focus o magkaroon ng mag-dedicate to your goal, to improve yourself, to improve something, ganyan. Give an effort and hard work to be stable. Siyempre grounded, Grounded. Malaki man o maliit yun, na blessing na darating sa'yo, yun. Kailangan, iwasan mo yung mga ba-burnout, ma-drain, ganyan, ma-exhaustion, iwasan mo yung, alam mo yung mapanghinaan ng loob, yung maguluhan, maraming isipin o maguluhan in a situation, mga sadness, syempre, iwasan mo. And then also, iwasan mo na hindi ka magplano ng very careful. Magplano ka ng maigi. Carefully, ibig sabihin, Sa iba kasi sa inyo na dito kasi switch sa sitwasyon mo na you look your option. Maaari may mga hinihintay kayo, ganyan, na handong niya, nagtitake a pose kayo, nagkakaroon kayo ng doubt, you don't know how to proceed if you take it action or not, magde-decide ka pa ng to stay or mag-go ka na, nagkakaroon ng mga anticipation. Kumbaga, nagkakaroon ka ng two-path or thinking with the 22 talaga dito sa nakikita ko dito. Yes, nahandoon yung mga dissatisfaction o kaya yung mga kawalan ng kasiyahan. Yun. Nagkakaroon din lack of community. Kumbaga hindi nagkakaroon ng pagkakaisa, na situation dito. Medyo magulo kasi, yun na lang iwasan mo, Basta ang sinasabi ito, you need to be very careful in any plan na gagawin mo sa buhay mo. Careful. Magplano ka. Kasi yung destiny mo, di ba sabi ko sa iyo, is in your hand. Any situation na mangyari, na outcome, walang ibang dapat sisihin, kundi yung sarili mo. Hindi pwedeng sinabi nito, sinabi niya, sinabi nito, payo nito. No. Ikaw at ikaw pa rin ang magdi-decide hanggang sa huli. Ikaw lang yung magpi-filter, Kaya wala kang dapat sisihin, kundi yung sarili mo. Kaya, ito yung mga dapat mong iwasan. Yung mga, syempre, mga pagtatalo, iniwas ka na lang doon. Sadness. Yung yamot o galit o puot o yung pagkainis. Yung mga sama ng loob, iwasan mo na lang. Tingnan natin ang love. Kamusta po ang love ni Aries? Nagkaroon ng ng mga rejection, wala
May mga rejection situation. Kamusta po yung love ni Aries, Universe? Love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kasamahan sa trabaho. Kamusta po ang love ni Aries? Ano po yun? So, iba dito kasamahan nyo sa trabaho to or related to a work. Okay. When it comes to love, yes, nagkaroon sa mga nagkahiwalay na. Yes, nagkaroon ng hiwalayan ano, sa iba sa inyo. Kasi we have done it. Nagkaroon ng hiwalayan na doon na tumahak na ang bawat isa sa kanilang kanya-kanyang mga destiny sa nakikita ko dito. No? Pero isa sa inyo is still holding. Kumbaga, gusto pa rin ito ng resetting. Naiisip ka pa rin niya o namimiss ka niya o nagkakaroon siya ng reminiscing from the past situation. Maari ikaw ito or vice versa kasi no pointed name tayo, no? Naghihintay pa rin ang nakikita ko dito, still waiting yung isa sa inyo. Oo, nandun yung sitwasyon na nagkaroon ng burden, nagkaroon ng problema. Dumating na lang yung point na isa sa inyo kasi parang ayoko na ipaglaban to, ayoko na ipursige itong relasyon na to. Yun na nakita ko dito, no? Kaya nagkaroon ng ending situation sa nakikita ko dito. Naiisip ka pa niya. Actually, magkakaroon kayo ng communication ito. Nagtithink kasi ito, ikaw or siya, parang they thinking o nagtithink siya to communicate, no? Yun ang nakikita ko dito. Hindi ko alam in what way, maaring related. Pwedeng business related, pwedeng pera related, ganyan. Pwedeng want to be stable related, ganyan ang nakikita ko dito. Love ba ako, te? Sa love, hindi ko nakikita yung love, pero hindi eh. Pero parang sinasabi niya unfinished business, parang ganun. Yun ang nakikita ko. Siguro, when it comes to be stable, kasama na rin yun, di ba? Kasi siguro gusto niya rin makasigurado. Ganun. Kung kayo naman is single, you need to be aware. Ang sinasabi dito, no? Maging aware ka kasi mayroong makikipag-deal or magkakaroon ng may tao na magkakaroon ng interest sa'yo. Hindi siya related to kung love ka niya, hindi ko pa nakikita ang love ka niya. Ano lang siya, interesado siya because of something na may makukuha siya sa'yo or may mapapala siya sa'yo. Siguro, umpisa pa lang yun sa nakikita ko dito. Pero dito sa hindi ko nakikita. Pero mag-ingat ka pa rin, no? You need to be aware pa rin. Mag-trust ka sa intuition mo. Or pwedeng ikaw din ito, di ba? Kumbaga, kailangan mo yung isang tao kasi because of your needs, di ba? Yun ang nakikita ko. Kung kayo naman is in relationship na to, isa sa inyo, hindi sa relationship may burden. May mga problema, struggle situation noon. And then, nakikita ko na nagiging more on siya, yung isa sa inyo, parang nahang in this relationship, dun sa sitwasyon, nahang, still holding, always nagkakaroon ng resetting, feeling sad yung isa sa inyo. Ang nakikita ko dito syempre, disappointment, mayroon talaga, nagkakaroon ng disappointment. Magkaiba kasi kayo ng energy no? Nung tao. O, magkaiba kayo ng energy, Aries Kasi, yung isa kasi dito is, iba Sa'yo kasi, handun yung confident. Pareho naman kayong confident sa isa't isa, pero iba yung energy na nakukuha ko dito sa nakikita ko dito. Siguro isa is Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, something, or ano man element yun kasi wala namang connection yun sa dito. No? Yun ang nakikita ko dito. Love ba konti? Hindi Hindi. Sorry kung kaninong energy ito Hindi ko nakikita. Maari hindi mo siya love o hindi kanya love.
Vice versa tayo. Pero still hold ka, nandun yung holding, no? Sa nakikita ko dito. Pinipilit na, para lang hindi magkaroon ng totally ending yung relationship, pinipilit lang na magkaroon ng pagpapasensya o resetting. Tingnan natin. Aries. May travel yung iba. May travel ba kayo? Or you thinking for a travel? Pwedeng, kung ano man travel yan. Tingnan natin. May mga gusto kayong baguhin. Uy, ano yan? Okay. Dito sa nakikita ko sa'yo, Aries, medyo magulo, no? Magulo ang isip nitong sitwasyon. Nandito ka sa sitwasyon mo kasi na may mga point ng buhay mo na nagtitiis ka, nagtitimpi ka, ganyan. You show your patience, pero kung titingnan ko dito, medyo magulo. No, naguguluhan ka. Medyo, siguro iba na moody type kayo, ganyan. You want to be stable. Hindi naman sa inyo, stable naman kayo. Yun nga lang, may mga sitwasyon na nagkakaroon ng blockage sa inyo. Siguro nakakaramdam ka ng mga galit, pagkapuot, pagkainis, ganyan, or someone into your life, mga ganyan sitwasyon. Hindi ko alam if this is you, pero merong tao na ayaw niyang magparaya. Pwedeng handito yung sitwasyon na ayaw niyang i-end yung situation, ganyan. O tapusin yung sitwasyon. Ayaw niya, naguguluhan siya eh. Naguguluhan siya actually. O itong tao na to, no? Ikaw to or someone. Yun, may taong bitter dito. Merong taong hindi mapagkakatiwalaan o hindi maaasahan. May mga burden situation ako na nakikita sa'yo dito. May mga gusto mo na, may mga point ng buhay mo na you want to transform, you want to end, or gusto mo na magkaroon ng pagsasaayos, pero medyo magulo pa siya, no? Sa nakikita ko dito. Medyo magulo eh. Tingnan natin. May tao dito na wala siyang pagmamahal. Another message siya. May taong walang pagmamahal, nagtitiisan, nagtitimpi lang siya kasi gusto niya maging stable. Parang ano to, may pinagtatakpan, parang ganun. Page of Wands. Parang may taong walang pakialam din dito, no? Dito. Walang pakialam sa nararamdaman ng tao, pwedeng wala kang pakialam sa nararamdaman ng iba, or pwedeng someone is walang pakialam siya sa nararamdaman mo. Yun, vice versa tayo ha. Yun ang nakikita ko. Kumbaga hindi niya, hindi siya may tao kasi hindi sincere dito eh. Hindi siya sincere, walang pake, hindi aware sa feelings, ganyan. Palagi lumalabas sa'yo Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, and Gemini, meron Gemini. Dito, nagkakaroon, tingnan ko ha, Universe, explain mo sa akin to. Meron kang isang bagay na nakapokus ka doon. Kumbaga, merong isang plano or may mga exciting plan ako na nakikita na you want to focus. Parang nakapokus ka doon, nagiging patient ka doon, parang nadun ka sa situation mo na nagiging mabagal yung point na yun, na gusto mo ma-improve yun, gusto mong, may mga pinaprogress ako nakikita dito, no? Yeah, may mga pinaprogress situation. Maaring new job, new work,
or relationship man siya or any situation na gusto mong ma-improve or may mga sitwasyon na pinaprogress kayo this time sa nakikita ko dito. Yun ang nakikita ko dito. May tao dito, na gusto niyang sumubok sa'yo. Or maybe this is you. Parang, gusto niyang mag-take a risk sa'yo. Sa nakita ko dito, pwedeng may tao dito na nagkakaroon ng interest sa'yo. Or maybe nagkakaroon ka ng interest sa kanya. Vice versa. Yun ang nakikita ko. Ate nagmo-move ba? Kilala mo na siya, pero ang nakikita ko sa kanya, nagmo-move. Pwede rin sa iba dito, matagal mo nakakilala to. Or ikaw to or siya na nagkakaroon pa rin ng interest sa'yo. Dito, merong ingat na lang kayo sa pera nyo, sa nakita ko dito. Dito makakaramdam ka raw ng katamaran. Or may mga, pwedeng ikaw ito or someone, there's a lack of progress situation. Sana hindi lahat, no? Meron kang sitwasyon na hindi mo aasahan o hindi mo mapapansin o hindi mo makikita na darating na magkakaroon ng bad news. In early matter, there's a bad news coming. Hindi mo siya, basta hindi mo makikita eh. Bigla siyang darating. Yan. Yung iba sa inyo, there's a lack of common sense, irresponsible, or someone into your life is responsible. May mga sitwasyon na pwede mong ipagpaliban kasi there's a plan nga, sabi ko dito. Kung ano mga aspeto ng buhay mo yan, may mga ipagpapaliban. May mga sitwasyon na hindi mo ma-achieve. May mga iba sa inyo, ikaw or someone, tulad ng sabi ko, di ba, parang hindi siya lack of common sense siya. Kumbaga, gagawa kayo ng isang sitwasyon o magdidesisyon kayo ng isang sitwasyon sa buhay mo na hindi mo mapag-iisipan in advance kung iyon is good or hindi. Kumbaga, disadvantage and advantage kailangan. Always think in advance. Palagi. Sa sasabihin mo, sa didesisyonan mo, sa path mo, sa mga actions mo, always think advance. Kasi yun dito, nawala no? Itong tao na to, hindi siya naging ganun. Hindi niya pinag-isipang maigi. Kumbaga, hindi siya nag-isip no? In sa situation na yun. Yun nakita ko dito. Nalack of progress siya sa pag-iisip. Kumbaga, sana yun ang iwasan niyo palagi, ha? May mga sitwasyon na you blocking or someone's blocking you. May ganun ako nakikita dito. Or pwedeng hindi na ka nag-uusap, ganyan sa iba. Dito sa sitwasyon, yes, you're manifesting. No? You're manifesting to create something into your life. Ang nakikita ko dito, may mga sadness, unfulfillment, stress situation, negativity situation. Pero handin pa rin yung manifestation mo na sana magbago lahat. Sana ganito, sana ganyan, sana ganoon. Yun ang nakikita ko dito. And syempre, ang nakikita ko rin dito, lungkot no? Kawalan ng kasiyahan itong sitwasyon na to, no? Kumbaga, andito ka sa sitwasyon mo na may mga gagawin ka o igagawin mo yung lahat in a situation, pero ang kapalit niya is anong tawag dito? Hindi maganda yung outcome dito sa situation. You're creating something, pero hindi maganda yung kalalabasan. Diba sa ulad na sabi ko dati, sa reading ko, merong kang gagawin na isang sitwasyon na hindi magiging maganda yung bunga. Natatandaan niyo yung reading ko? Ganito rin siya. Nagiging ganito kasi, no? Medyo ingat na lang para maiwasan yung lahat, no? Kung kinakailangan mag-think ng 200 times, ang dami naman ate nun. Hindi, bala kayo, nasa inyo pa rin yun. Para maiwasan lang, di ba?
Binibigyan ko nga kayo dito ng warning eh, para hindi maganap yun, hindi mangyari, di ba? Pero nasa sa inyo pa rin yun, kung ano talaga, kasi buhay nyo yan eh, no? Kung ano talaga yung gusto nyo, kayo pa rin na magde-decide. Kasi nasa inyo si key. Pero wala kayong dapat nasisihin, di ba? Kundi sarili nyo lang. Yes, nagkaroon ng mga deep wound. Nagkaroon ng mga battle situation sa nakikita ko dito. May mga situation na pinaprogress. You try to analyze and progress yung situation. Nakakaramdam ka na rin ng pagod sa nakikita ko dito sa sitwasyon na yun. And then, ang nakikita ko kasi dito, you want to fight something to achieve into your life or to fulfill into your life. Pero medyo ano to, pinaprogress pa ata, or need to progress yung bagay na yun para kung gusto mo ma-achieve, kasi nandito rin kasi si key, no, kung gusto mo talaga ma-achieve yung sitwasyon na need to progress yun, or try to analyze any situation into your life. Magkaroon ka ng mga new strategy, o kaya mas mag-give hard work ka in a situation, mas maging more on wiser and stronger ka this time. Whatever holding you back sa nakaraan, this is the time to let it go. Leaving behind, no? May mga sitwasyon na you need to accept all the lesson. Kumbaga, mag-move forward ka. Basta, i-accept mo yung lesson na yun. And then, syempre, may nakita kong travel eh. Hindi ko alam kung magta-travel ka or someone is traveling or baka ayain ka mag-travel, ganyan-ganyan. May nakikita kong travel coming, or maybe you thinking for a travel, for vacation, yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Yun. Andito kasi sitwasyon mo na naghihintay ka in what direction ka pupunta. Nandun ka sa situation mo, no? Naghihintay ka ng gano'n. May mga hinihintay ka na isang sitwasyon. May mga gusto mong i-progress situation. Yun na nakita ko sa'yo. Arigatou namaste, guys.